umalis kami. Ang aga namin umalis kasi kailangan kong mamili. Bakit? Sasabihin ko sa inyo. Yung mga pinamili ko, yan. At hugasan ko na ngayon. Sanitize natin. Bumili ako ng momo para pang snacks, diba? I-steam lang namin. So, babalik ako guys. Ilalagay ko na siya sa ref kasi nagme-melt na siya. Guys, teka lang. Nahingal ako. Tignan niyo yung mga pinili ko. Frozen hotdog, frozen ham, binilahan ko si Johan. Si Johan lang talaga priority ko actually guys. Kung hindi kay Johan, hindi ako lalabas. Kasi syempre bata, maghihingi talaga ng pagkain. And sasabihin ko sa inyo bakit namili talaga ako. Nasigaw sa tabi ko. Kaya sabi ko, nag-vlog ako mama. So, ayun guys, binalan ko si Johan ng mga paborito niya. Pero wala sila yung mga luncheon meat na paborito ni Johan. Bira, si Johan nakain ng mga hotdog guys. Minsan. Yan si Ama si Ama sa akin. Tapos maliligo na ako. Ayan. Bumili din ako ng minced chicken kasi nga, ayan si Ama. Check. Bumili din ako bacon kay Johan guys. Binilahan ko rin siya kasi nga gusto ni Johan mga ganito. Kasi guys, may mga nagche-check na mga aga namin actually guys. Ikukwento ko sa inyo. Nalaman namin na mag-shutdown. Pero hindi ko alam kasi nga nagla-lockdown sila dito guys. Pero hindi pina-follow. Walang proper na sinusunod nila na lockdown nga. Pero lumalabas pa rin sila. Yung tigas pa rin yung ulo, hindi pa rin nakasuot ng mask. So ngayon cases namin dito total is nasa 535,000. Imagine nyo, almost 500,000. Mga nakaka-recover din naman kahit papano, at least madami din naman yung nakaka-recover na. And yung mga namamatay siya, kumbaga less. So yun, sabi sa akin ni Narayan Bay, Ate Mila, after 2 days, magsha-shutdown na. So, para akong nagpanic na hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi nga, syempre, takot kang lumabas, takot kang kahit dyan lang, dito lang banda sa amin, natatakot kami. Alam nyo yon. So, hindi pa malalaman kung 1 week yan, or more than 1 week, or 2 weeks. Sabi ni Narayan Bay sa akin, Ate Mila, bukas ba aalis tayo? Kasi kung aalis tayo, maaga tayong aalis. So, maaga ako nagising. Siguro nagising ako mga 5:30. Kasi nga kailangan na magising. Kasi hanggang 9 o'clock lang yung bilihan nito. Yung kung saan mo mabibili lahat. So, ayun guys, hindi na ako nakakuha ng video kasi napakahirap ng motorbike lang kami. Basa pa ako, uulan, talagang alam nyo yun, yung effort din ni Narayan Bay. Si Narayan Bay, ganyan talaga. Pag isang tawag ko lang yan talaga kay Narayan Bay, may favor ako. Hindi yan nagsisay no sa akin. Kaya ako din, kanina nung namili kami, sabi ko, kuha ka rin ng basket mo, kuha kayo kung ano yung gusto nyo. Sabi ko, bilhan mo si Indira, bilhan mo si Uncle, kasi yung tatay nila nandyan na. Kasi nga sobrang init sa village, so umuwi siya dito. So sabi pa niya sa akin, okay lang ate ma. Sabi ko, hindi, kuha ka ng basket nyo, bili ka, magkita lang tayo after ko mamili dito. Namili kami, after nun,
natatawa pa ako guys kasi ang hirap ng aming kalagayan. Ang hirap talaga ng aming kalagayan. Tapos si Narenda, alam mo yun, na talagang tinatry niya talaga mag-drive siya na na hinihinay niya lang. Tapos ako yung pinakikiramdaman niya na, Ate Mila, okay ka lang dyan? Okay lang, sabi ko, baka pagdating sa bahay, hindi na ako makalakad. Kasi nga nakamukha ka lang gano'n. Tapos yung dalawang bag, nasa paa ko. Pero sobrang sakit na nung paa ko, guys, kanina. Kaso lang wala akong choice. Kailangan talagang sabi ko, oh my God, sabi ko naman gano'n. Pero alam niyo, kanina, parang emotional din ako kasi nung papunta na kami na Renbay sa bilihan namin kanina. Nakikita ko yung eroplano. Alam niyo yung mga eroplano na ramdam mo yung ang mga karga is talagang puro lahat kung ano ang need sa lugar na ito, saka nangyayari sa ngayon. Parang emotionally, parang napaluha ako na parang sabi ko, ano ba to? Sabi kong gano'n. May question mark ako. Pero syempre hindi ko question si Lord. Sabi ko na lang, ikaw na lang bahala. Kasi nandito kami sa isang lugar, sabi ko na parang helpless ang mga tao sa ngayon na alam niyo yon. So, wala, napaluha lang ako, konti lang naman. Tapos ayun guys, nung dumating na kami doon sa bilihan, takot na takot ka syempre. Siguro nandiyan na si Narende kasi na pinabili ko siya ng tinapay at binigyan ko siya ng pera at sabi ko bumili ka rin ng tinapay niyo. Huwag ka bumili ng isang pirasong tinapay ha, sabi ko sa kanya. So ayun, sabi ko bumili ka ng tinapay, ganito, ganyan. And after nun guys, andun na kami sa loob. Sabi ko, Narende, ha, I will be aware ka lang, social distancing. Hindi naman ganun kadami ang tao, pero alam niyo yun, parang first time ko nakakita sa kanila na nagpapanic buying din sila. Tapos ang aga, ang dami kong nakikita na nagpapanik din sila kahit paano. Actually, never ko pa sila nakitaan. Last year na nag-lockdown, hindi ganun. Pero ngayon, mas sobra ata. So nga, ayun guys, yung dalawa ko pang kasama, si Deepak tsaka si Johan, tulog pa at hindi alam ni Johan, umalis ako. Si Deepak alam niya, maaga rin si Deepak gumising, wala rin choice. Kasi kung dalawa sila ni Narende ang alis, hindi niya rin alam kung ano yung mga gusto kong ipabili, kahit bigyan ko siya ng listahan. Wala siyang pasensya, alam niyo naman ang mga lalaki, walang pasensya sa pagpili ng ganito, ganyan. So nag-decide na lang ako ang alalabas, tapos kami ni Narende. Pero ayun, ngayon maliligo na ako dahil nag-aantay pa sa akin yung mga ibang doon. Importante nakabili na ako. And ayun guys. So mamaya ulit, nakipag-chika na ako sa inyo. A few moments later. Guys, tapos na ako maligo. Nilagay ko na dito yung mga binili ko. Punasan ko pa kasi. Basa pa sila, hinugasan ko kanina, di ba guys? So, hindi na po. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before when you put on. Pabili din pala guys sa akin si Johan ng soft drinks. Kasi sabi niya sa akin na mabilan ko yung maliliit na Coke. Ito, binilan ko siya. So mga 4 lang ang binili ko kay Johan kasi pinractice ko talaga kay Johan na hindi siya dapat masanay na inom ng soft drinks. Ako guys, hindi ako pala inom ng soft drinks talaga. Kumain kami sa mga fast food ni Johan kahit pa naman nung nasa UAE kami. Water lang talaga. Parang gusto ko ni Johan yun, ma-adapt na not every time na pag kumakain siya ng mga junk foods, tapos soft drinks, instead water or orange juice or apple juice. Yun ang inano ko kay Johan talaga pinractice. Kaya pag minsan-minsan iinom kami ng Coke, ganito na kaliit, ito talaga hindi ko pa ito maubos. Konti lang ito inumin ko. Pero si Johan, paghayaan ko siya, abusin niya talaga yan. Siguro kasi bata. Nagsaing na din ako kasi si Ama. At saka 10 o'clock na. Si Johan late na kasi natulog. Nag-ano pa kami. Hindi naman late. May pinag-uusap-usapan kaming dalawa. Mga tinatanong siya sa akin. Kasi usually, bago matulog, nag-uusap-usap kami dalawa. Kasi kami ni Juan magkatabi. Si Papa niya nasa low bed, sa isang bed doon. Kasi si Deepak, ano siya? Palahilit. Hindi kami makatulog sa kanya, guys.
Ewan ko si Dipak dati hindi naman ganun na pala ano siya, malakas siya bumili. Basta malakas siya bumili, hindi kami makakatulog. Kaya kami ni Yuhan nagkakasundo kami ni Yuhan. Pero pag sobrang hilig si Dipak, ginigising ko siya kasi hindi maganda yun. Pero minsan nagagalit siya pag ginigising ko. Pero sabi ko, huwag ka magalit kasi ano, para naman sa iyo yan. Kailangan dapat gisingin. Pero dapat yung pagising, ano lang, pinahinay lang kasi syempre mahirap naman na hindi natulog niya at gisingin niya bigla, diba? Tingnan nyo guys, bumili din ako ng mga dilata. 4 na sardinas. Mahal din ang mga dilatas nila guys. Ito from Thailand pa ito. Tuna. Yan. Ito pa yung coke ni Johan. Hindi ko ma-imagine. Ganito lang pa. Imagine yun guys. Ang mahal dito sa Nepal. Ganito kala mo ang dami. Huwag kayo guys. Napakamahal ng mga bilihin dito sa Nepal. Ang mahal ng buhay. Ganitong klaseng grocery. Pero kung i-convert mo sa atin, hindi naman ganun kataas yung mga pinili ko today. Pero pag sa, syempre, Nepali rupees, mahal na. Ano na? Kumaga, mataas na. Yan, mahirap. Yan. So, walang choice, kaya kailangan today bumili. Yan. So, ayun guys, i-arrange ko din mamaya ulit. Guys, si Ama, pinamili ni Ama. Chini. Yan, bumili naman si Ama. Tapos ito, parang mga munggo bean. Yan, tapos dal. Mami no, dal. Yo, papad. Tapos ito parang chicharon. Bumili si Ama. Yan. Ano ito ata. Yan. Tapos yung dal, bumili si Ama. Yan. Separate ko kasi ako yung nagse-separate. Tapos bumili si Ama ng mutton, yan chicken. Yan din, separate namin. Ayan guys. Good afternoon. Today I'm going to be unboxing my Kinder Joy that Mama brought in my me. Let's go. Kinder Bueno na nakuha ni Johan. Yan. Usually put it here. Tapos ito. Tapos meron siyang dalawang sing-sing. And the other one, anak? The other one? Show it to them. The other one. This one. Yeah. Tapos meron pa kasi guys si Johan. Meron pa siya doon. Naka-display. Yan. Kinukolect ni Johan yan. How do you? Tapos ito. How do we, this one? Yan. Yuan! Say hi! Say hi, baby! Baby! Say hi, anak! Look at here! Hello! Hello. Yan. So, guys, hanggang dito na lang yung aking video for today. Pero bago ko i-end yung video ko, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa Kaiki Official. Sila po yung mga anak ni Sis Olga na sina Aaron at Angel. So, pinapaabot din po nila yung pasasalamat ng message sa akin si Sis Olga. Sobrang tuwa nila. Yan, sa ngayon kasi po, hindi maganda yung nangyari sa kanila. May isang trahedya na hindi talaga inaasahan. Buhay na naman. Pero lahat naman si Lord lang ang nakakaalam, guys. And sabi ko na lang kay Sis Olga, be strong lang siya. Siguro aware naman kayo kung ano ang nangyari sa kanila dahil nag-post ako sa community ko. Ayoko rin maging emotional, guys. Tayo may pinagdadaanan, so gusto ko as much as possible masayang vlog ko. Pero ngayon kasi medyo mix-mix lahat and bigla. Hindi naman kami close ni Sis Olga na masasabi ko. Pero bilang isang Filipina, napakasakit. Guys, pasensya na kayo. Sana matulungan natin sila. Panoorin natin yung mga videos ng mga bata. Simpleng bagay or way, guys, malaking tulong na yun sa kanila. Maabot ang kanilang
4,000 WH or watch hours. So, ayun guys, hanggang dito na lang. Pasensya kayo. Salamat. Bye-bye.